Emma Mary Diglao, confirmed na sa Miss Grand Philippines. Hello Coronas, mabuhay. This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para update kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ito na nga ang chika for the day at langga lumalaganap talaga sa lahat ng mga pages, sa lahat ng mga pageant fan, sa lahat ng mga pinag-uusapan. Emma Mary Diglao, confirm sa Miss Grand Philippines. So, anong nakaka-hype doon? Iisipin ko pa lang, di ba? So, ito na nga, halos 80% na confirm talaga ito na si Emma Mary Diglao at saka yung 20% ay hindi ka kasi may overnight pa. Malay mo magbago pa mamayang hating gabi yung isip niya. At hindi siya dumating bukas sa press presentation ng Miss Grand Philippines. Alas 2 ng hapon sa Okada, Manila. O, di ba? Malay mo, mapatid siya later. Charot lang. Eto na nga, oo na. Sige na daw, oo na daw. So, hindi ko nagigets yung hype. Nakakaloka. Nakita naman ni siguro ninyo yung performance ni Emma Diglao sa Binibini Pilipinas at nakita naman ninyo sa Miss Intercontinental. Nakaka-grand ba? So, ano yung hype? Tinatanong ko kayo, ano yung hype na sinasabi? At, kung ano doon yung mga pag-uusapan. Eto lang ha, kahit ano pang sabihin, unfair pa rin doon sa mga naunang queen na promote ng promote tapos sa Emma lang pala hinihintay. Nakakaloka. Kahit na siguro sino mang superstar at super beauty queen na sobrang sikat ang dumating bukas at magpapakita sa Miss Grand Philippines, napaka unfair doon sa mga naunang candidates na sila ang promote ng promote samantalang yung iba ay nakatulala at natutulog lang sa bahay. 'Di ba? So ayun, so excited ba kayo? Kasi kung isipin ko, ano ang performance ni Emma Diglao sa Binibini at ano ang performance niya sa Miss Intercontinental na in-offer ay wala namang nakaka-grand doon, wala namang something ano. Maliban na lang kung okay. Kailangan niya i-level up yung sarili niya. Hindi pwedeng ganun lang din yung performance. Baka ganun lang din ipapakita ni Emma Diglao sa Binibini Pilipinas, yung ipapakita niya dito sa Miss Grand Philippines. Ay, nakakaloka. Lalo siyang mababash. Balik-balik pa siya, tapos wala man siyang binago at ano ba tawag yung in-improve, o diba, ng bonggang-bongga. So, ayun lang yung sa akin. So, hype na hype talaga yung sa mundo ng mga kabaklaan sa kahit anong pages ang pagsali ni Emma Diglao representing Pampanga. So wala naman akong hindi ko naman kinokontra ang pag-join niya. Di man-join, di ba? Pero siguraduhin niya kaya niyang lampasan yung performance level ni Anita Gomez at saka yung beauty ni Michelle Arceo. Di ba? Mga ganung level. So, siguraduhin lang niya na ma-meet niya yung expectation ng mga fans na mag-compete sa Miss Grand International. Siguraduhin lang niya na lagpas ang performance niyang ipapakita dito sa Miss Grand Philippines sa performance din sa Binibini at saka sa Miss Intercontinental. Kasi kung yun lang niya ipapakita niya, ay puryagaba, wala tayong mag-uusapan dyan. Ligwa, ganun pa rin. Hindi ko naman sinaano si Emma Diglao. I like her so much before pa sa Binibini Pilipinas. Isa sa mga lovely candidates. Pero naluloka lang kasi ako kung sasali, dapat pagsalitaan, kung hindi yung pinapaano kung ano-ano, tapos deny, tapos puro sasali, tapos ang ending, walay naman. So, bukas na natin mako-confirm ang lahat. Di umano lang muna ngayon. Malalaman na lang natin kung sumipot siya doon sa press presentation ng Miss Grand Philippines sa Okada. Malay mo, matraffic pala siya doon sa Cubao. Galing Pampanga, matraffic sa Cubao, tapos hindi siya umabot doon sa call time. Charot lang, di ba? Ilaban mo nga yan, Anita at saka Mr. Arceo. Mukhang corona na this, di ba?
siguraduhin niya sa puso't isip niya na kaya niyang kalbugin at magiging grand siya doon. Ayaw ko nang nandyan si Emma Deglao tapos so-so lang yung performance na ipapakita sa atin at so-so ang mga eksena na syempre nag-expect tayo sobra naman yung hype sa kanya, dapat grand entrance din niya, grand ang mukha, grand pasabog, grand OOTD, lahat grand. Baka makakita lang ako ng putyo-putyo ha, pa-importante. Alam naman ninyo, sabihin niya ninyo hindi yan pa-importante. Kahit alam naman nating may bakit pa urong ng urong. Dapat kailan pa to magaganap na dapat ang finals, dahil kauurong ng dahil kay Emma Tiglao or dahil sa kay Arnold Bigapria talaga na drawing. Nakakaloka yung drawing. Totoo naman, bakit? Sa mga salitang mga kabaklaan drawing ang ganung sinasabi. Sa lahat ng sinabi niya, sa 10 ng sinabi niya, wala siyang tinupad kahit isa O nandun na tayo, marami siyang maging queen ngayon. Talagang hype na hype sa kanya kasi lang lahat ng mga girls na nagko-compete internationally ay nakokoronahan. Congratulations. Pero yung pagsalitaan mo kami na ganito ang magaganap, tapos wala namang magaganap. Huwag drawing, huwag na kayong magbigay ng statement kung wala namang magaganap. Pwede naman yun, di ba? At manahimik na lang. Keep quiet. Kung wala namang wala namang kapulpulan at katuturan yung mga pinagsasabi. Parang ako lang doon. Charot lang. Di ba? Hindi kung sumali si Emma Tiglao, di okay lang. Wala naman akong violent reaction. Siguraduhin mo lang na kaya mong kalbugin ang bewang ni Anita at siguraduhin mo lang kaya mong kalbugin ang ganda ni Michelle Arceo at saka talented ang mga dalawang yan. Pa-importante ka, kailangan grand rin yung eksena mo. Pag grand eksena mo, wala naman akong duda. Sige, fine. Charot lang. Joke lang yun. Ito naman, support ako kung sino man ang mga magsisidatingan bukas sa Miss Grand Philippines. Charot ko lang yun. Nararamdaman ko lang yun bilang, ano nang nangyari? Ba't paurong nang gigigil ako? Kawawa naman yung mga naunang contestant doon sa final screening. Di ba, Michelle? Di ba, Anita? Nakakaloka, hindi lang sila nagsasalita. Kasi mapapa-imbore na sila pag magsalita sila. Di ba? Ay, nakakaloka. Charot lang po. Joke lang. Baka naman may mga magagalit, mga sensitive, di umano, mga perfectionist. Mga charot lang. Ay, nako. Ayun na nga. Salubungin na lang natin at abangan natin ang live reaction video ko dito sa magaganap na press presentation sa Okada ng Miss Grand Philippines. Meron pa ba tayong aabangan? Ayun na nga, kakawalang gana. Charot lang. So, abangan na lang natin, malay mo, para sa inyo, bongga, para sa akin, hindi. So, hindi ko rin alam kung anong feeling ninyo sa mga magsusulputan bukas. Ayun, maraming salamat. And sana maging tuloy-tuloy na at wag pa urong-urong at wag magbigay ng mga petsa at wag mga bigay ng kung ano-ano kung wala namang kasiguraduhan. Di ba? Siguraduhin mo munang nakabook na kayo doon bago kayo magsalita sa TV or pag ini-interview kayo. Arnold Bigapria, wag drawing. Nakdakan ng drawing kasi nakakaloka. Ayun na nga, maraming salamat. And this has been Gazel Ortega. Parang ako lang yata ang pwede makapagsalita ng ganyan kasi yung iba mga take home ang bibig kasi baka malot-lot sa ganon. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam. Ay, naunawaan ko naman kung bakit tikom yung bibig nila. Mga kapatid natin yan. Fine. Babay na. Chismis na naman to. Pag-uusapan na naman yung ganda ko. Gitera sila, di ba? Yung may red lipstick ka. Walang makeup. Di ba? Charot lang. Babay na talaga. Joke lang. Baka na naman atake na naman ako ng mga pilingera, ambisyosa, nagmamaganda. Bye!